Thank you, Lord. Para kayong boy band, ah. Praise the Lord! Oh, welcome ha, sa Young Pro, Brother Kai, at Brother Miguel. Salamat sa Diyos na buhay. Sige po, patuloy tayo po ngayon para sa pag-asa ng salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo sa mensahe ng Diyos sa atin ngayong hapon? Thank you, Jesus. Sige po, basahin po natin ang Genesis 37:23 to 28. Again, we welcome everyone sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Naman. Sabay-sabay natin basahin ang mensahe ng Diyos sa ating lahat. Sige po, ready, go. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit ito na may manggas. Inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanong silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamili may kagawang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egypto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala, mapapatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa, ipagbili na lang natin siya sa mga Israelita at sa ating sakta. Siya'y kapatid din natin. Laman ang ating laman at dugo ng ating dugo. Sila'y nagkasundo, kaya nung may tumarang mga anakan ng Midianita, inihaon nila sa Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong bilang at si Jose dinala ng mga Ismaelita. Saan daw po? Sa Egypto. Sige po, manalangin tayo as we close our eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat aming Diyos. Ngayong taon kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, mangusap at mangaral ka sa amin. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu at bigyan kami ng karunungan, kaalaman, pangunawa. Lord, ang aming isipan, ang aming puso, linisin niyo po. Binibigay namin sa iyo ang aming buong atensyon. Makikinig kami sa iyo. Salamat, Lord, at ginagawa kami makikinig. Isa sa buhay namin ang lahat ng aming maririnig. Pagpalain mo po ang salita sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Sige po, paupo tayo saglit, mga kapatid. Magandang hapon po sa ating lahat and binabati natin ang maligayang karawan ng ating mga kapatid. Sister Dina, happy birthday. Brother Jen, happy birthday din sa iyo. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Pinag-usapan po natin na patuloy natin pag-uusapan ang patungkol sa pagsunod. Obedience. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan po natin ang progressive obedience. Sabihin niya po natin, progressive. Pag-angat. Naalala niyo yung istorya? Sino ni Brother Eugene? Yung istorya ni Pedro, ni Simon, kung paano si Jesus inutusan siya sa mga maliliit na bagay at palaki ng palaki ng palaki ang utos. Ano utos sa kanya? Pahiram ng bangka. Pinahiram niya? Yes. Pagkatapos mangaral ni Jesus, ang sabi ni Jesus,
tagal ng recovery. Ganun din sa ating mga lalaki, di ba? Ang hirap, ayaw natin yun. Kung bibigyan nga tayo ng pagkakataon, ayaw na lang natin operahan kasi masakit. Pero ang sakit na yun ay magdudulot ng kagalingan. Ang surgeon, yung maghihiwa o yung mag-opera, ay hindi para saktan tayo, kundi para tayo gumaling. Para ihanda tayo sa mas malaking pagpapala, buhay, kagalingan. Oo, masakit, pero may pagpapala sa buhay. Alam niyo, sa buhay natin, ganun din. Pinahihintulutan ng Diyos na makaranas tayo ng mga masasakit na pagkakataon. Pinahihintulutan ng Diyos na tayo makaranas ng mga hinagpis, kalungkutan. Hindi para pahirapan tayo, kundi ito'y paghahanda sa pagpapala na naghihintay para sa atin. All the pain has a purpose. May dahilan ang lahat ng sakit na ating nararanasan. At ang ating pag-usapan sa istorya ni Joseph, siya po ay nagpapakita ng mahirap na karanasan, pero siya'y tuloy-tuloy na sumunod. At dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagsunod, pinagpala at inangat siya ng Diyos pagkatapos ng kanyang pagsunod. Amen? Kaya pag-usapan natin ngayon is patungkol sa pagiging consistent sa ating obedience. Sabihin niya po natin, consistent obedience. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Sige, sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, hindi isang beses lang. Hindi minsan. Tuloy-tuloy. Kaya, maraming tao, madaling sumunod kasi maganda yung buhay. Kapag maayos ang nararanasan, pinagpapala, madaling sumunod. Pero ang pagsubok dito, kapag nakakaranas tayo ng paghihirap, kapag may kalungkutan, kapag may betrayal, kapag tayo ay nakakaranas ng sakit, tutuloy pa rin pa ba tayo sa ating pagsunod? Si Joseph po, kanina binasa natin, siya po ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano ba nangyari sa kanyang buhay? 17 years old pa lang si Joseph, nung siya ay tinawag ng ating Panginoon. Nagbabantay siya ng mga hayop. Siya po ay isang naging paborito ng kanyang tatay. Bakit? Kami sa verse 3, basahin natin yung verse 3. Next slide. Mas mahal ni Israel, si Jose, kaysa ibang anak, sapagkat matanda na siya ng hindi sinila. So, nagkaroon po ng favoritism. Kaya lang naman ito isang error sa mga magulang. Dahil favorite niya si Joseph, ginawa niya ng special na damit na maraming kulay. A coat of many colors. Ano naging resulta? Yung kanyang mga kapatid, kinabuhian siya. Lalong hindi naging maganda yung relasyon ng mga magkakapatid dahil sa favoritism. Kaya sa ating mga magulang, dapat pantay-pantay ang pag-ibig natin sa ating mga anak. Amen? Kung isa lang yan, sige, favorite mo talaga siya, isa lang yan. Pero kung apat yan, gaya nung sa amin, kahit tanongin mo, lagi mo ako tinatanong mga anak mo. Chinecheck ko rin kasi yung pagiging magulang mo. Anak, meron bang favorite sa daddy sa'yo? Sabi nila, wala. Patay-patay ba ang pagtingin ng tatay niya sa'yo? Oo. Pag tinanong mo yung nanay, favorite ba ang nanay meron? Bunso. Tama ba? Meron, bunso. Pero ako naman, inaayos ko naman. Binabalance ko. Hindi. Kasi yung bunso natin nabubulin tsaka nautusan. So si Joseph po ay naging favorite. At dahil siya ay favorite, ginawa siya ng magandang damit. At yung damit na yun na binigay sa kanya ng tatay niya ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid. At pinagbalakan ng masama. Dahil sa taong 17, 17 years old siya, binigyan siya ng Diyos ng pangako. Sabi niyo ang pangako? Ang pangako ng Lord sa kanya dumaan
pinakita sa kanya ng Diyos na lahat silang magkakapatid, yung tinanim nilang trito, yung sa kanya nakatayo, yung sa kanyang mga kapatid, lumuhod. Anong ibig sabihin? Sabi ng mga kapatid niya, verse 8, basahin niyo po. Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Lalo silang nagalit kay Joseph. Kasi sabi ng panaginip ni Joseph, lulukod yung mga kapatid niya sa kanya. Galit na nga. Isipin niyo mga kapatid, di ba? Kaya alam niyo, sa buhay natin, kapag tayo po ay gustong i-promote ng Diyos, gusto tayong i-angat ng Diyos, tandaan niyo, meron talagang mga kalaban. Sa buhay natin, may mga pagsubok tayong pagdadaanan bago dumating sa pag-angat. God is a God of promotion. At sinabi ng kapatid, God is also the God of process. And sometimes process is painful. Pero inaalaw mo ng Diyos to prepare us para sa pagdating ng promotion mo. Amen? Sabihin natin, consistent obedience. Kanina binasa natin, anong ginawa ng magkakapatid? Tinapon sa balon si Joseph. At sabi lang, wala tayong pakinabang dyan. Benta na lang natin siya. Binenta siya sa mga businessman. Sa panahon nila, binibenta yung tao. Binenta siya as a slave. Dinala siya sa isang malayong lugar, ang tawag Egypt. Alam niyo, nakakatawa yung Bible. Totoo ang Bible, hindi dahil ito yung paniniwala natin. Meron po bang Egypt na nag-i-exist ngayon? Meron. Ibig sabihin, ang Biblia ay archaeologically correct. Nung sinabi niya may Ehipto talaga. Nung sinabi ng Bible, merong Red Sea, may Red Sea talaga. Hindi naman belief na totoo ang Bible, kahit po ang facts, archaeological facts, totoo na nagsasabi na isinulat siya na merong lugar na Egypt. Eto na, sa Egypt, ano ang kanyang naranasan? Isipin niyo po ang pakiramdam ni Joseph. Lagay natin yung sarili natin sa kanya. Sumusunod niya sa Diyos, di ba? Tapat siya sa tatay niya, kung anong pinapagawa ng tatay niya, ginagawa niya. Pero dinedin siya ng kanyang mga kapatid. Ibinenta pa as a slave. Dati kasama niya yung tatay niya, ngayon malayo na siya sa kanyang tatay. He was a son, but now he's a slave and living in a foreign land. Wow! Nakalungkot na pangyayari sa buhay niya. Pwede makaranas ng depression. Pwede hindi na makabangon. Tama mo ba? Walang kakilala, nawala na yung kanyang identity, na pagiging anak, siya ngayon ay isang slave. Pag tayo nakakaranas ng matitinding pagsubok, paghirap, magpapatuloy pa kaya tayo sa ating Panginoon. Kapag tayo nakaranas ng matinding kabigatan, pagsubok sa buhay, magpapatuloy pa tayo. Dalangin ko, maging consistent ang ating pagsunod. Kahit na may mga tao na pumipigil sa ating mga buhay. Amen? Kaya lang na tatlong bagay gusto ko i-share sa inyo. Consistent obedience, number 1, is proven. Sabi niyo, proven. Napapatunayan through faithfulness, even in difficult seasons. Ang ating pong pagiging masunurin sa Diyos ay talagang mapapatunayan kung kayo'y nakakaranas ng paghihirap pero patuloy ka pa din sa pagsunod sa Panginoon. Si Joseph po, ang kanyang buhay, hindi naging maganda. Nagsimula muli siya sa pinakababa. Pero gayon pa man, sumunod pa rin siya sa Diyos. Ano nangyari? Binenta si Joseph. Ang kanyang naging boss ay pangalang Potiphar. Sa chapter 39, verse 1 to 3, si Potiphar po ay isang pinuno sa pamahalaan ng Pharaoh. Kumbaga may gobyerno yung Egypt, yung kanyang boss, member ng government na yun. Basahin natin sabay-sabay ang verse. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose, sa bahay ni Potiphar,
daw po? Pinatnubayan siya ni Yahweh. Sabi niyo, pinatnubayan siya ni Yahweh. Tingin kayo lahat dito. Anong ibig sabihin? Kahit sa pinakamababa, mahirap na buhay na pagsubok mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Nandun pa rin ang Panginoon. Amen. Kahit na ikaw ay nireject ng maraming tao, kahit ikaw ay ibinenta sa ibang lugar, kahit na nalugmok ka na sa kahirapan, hindi ka pa rin pinababayaan ng Diyos. The Lord was with Joseph. At alam niyo ba kung naging bunga? Dahil kasama niya si Lord. Ano nangyari? Ano mang kanyang gawin ay ano? Nagtatagumpay! Wow! English, basahin natin. Sa Amplified Bible. Sabay-sabay. The Lord was with Joseph. And he, even though a slave, became a successful and prosperous man. Anong ibig sabihin ito? Pakinggan muna natin ito. Hindi po nag-aral si Joseph paano maging masteral in slavery. Walang course, bachelor, masteral in slavery. Walang ganon. Tama ba? Paano siya naging prosperous? Paano siya naging successful? Because the Lord was with Joseph. Anong pinapatunayan nito sa atin? Anong itinuturo ng Bible? Na ang success, tagumpay, at kasaganahan, prosperity, ay hindi nakabase sa edukasyon, sa diskarte, sa talino, sa galing. Ang success at prosperity ay mararanasan mo kung kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen! Nalala yung sharing ng kapatid natin, grade 5. Hello! Yung mga kasabayan na professional. Pero hindi natin inaalis. Yes, maganda mag-aral. Tama lang na mag-aral tayo. Maganda mag-diskarte tayo. Pero pag wala ang Diyos, kulang pa din. Pero kapag nag-aral ka na, madiskarte ka pa, tapos kasama mo ba si Lord, success and prosperity mararanasan mo sa buhay mo. Amen! Kaya ang tanong kasama ba natin ang Diyos? Sa lahat ng ating ginagawa, gusto niyo ba maging prosperous and successful? Sa trabaho, sa negosyo, sa kung ano man yung gusto mong simulan, sa pag-aaral, kailangan natin i-acknowledge ang Diyos sa ating buhay. He became successful and prosperous not because of what he did, of what he know, of who he is, kung sino siya hindi. Ang tagumpay niya ay dahil kasama niya ang Diyos. Kaya alam niyo, sinasabi nito sa atin, kahit saan ang lugar dalhin, pwede kang maging successful and prosperous basta kasama mo si Lord. Sa abroad, pwede mo maranasan yun. Amen? Sa Pilipinas, pwede mo rin maranasan yun. Kahit anong trabaho ang bigay sa'yo, pwede kang maging matagumpay at masagana basta kasama mo si Lord. Kahit anong trabaho, kahit anong posisyon. And he was in the house of his master, the Egyptian. Verse 3. Ang sabi po dyan, now his master saw. Nakita po, tama ba? Anong nakita ng kanyang boss? He saw that the Lord was with him. And that the Lord caused all that he did to succeed and prosper in his hands. Ano ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Makikita mo sa isang tao kung kasama niya ba talaga ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi lang sa bibig, hindi narinig ni Potiphar, nakita niya pinagpaalaan ng Diyos ko. Bakit? Hindi dahil meron siyang Christian t-shirt, hindi dahil may dalang Bible, kundi merong bunga sa kanyang pamumuhay at gawa. Praise God! Nakikita ba sa atin na tayo yung mga anak ng Diyos? Sa bahay, makikita ng magulang mo kung talagang may Kristo ka. Kung nagiging masunurin ka, kung ikaw nagiging magalang sa iyong magulang. Sa kumpanya, makikita ng boss mo na bless ka. Bakit? Aga ka pumasok, successful ka, effective ka, productive ka, lahat ng pinapagawa sa iyo. Kahit nga ako sa marriage, makikita mo may Kristo. Bakit? May pagpapakumbaba, may pagbabago, may pagkakasundong nangyayari. When God is with us, fruit
will be seen in our lives. Makikita talaga sa ating pamumuhay. At dahil nakita na siya'y sumusunod sa Diyos, isipin niyo sa dami ng kalungkutan ni Joseph, binugbog ka, tinapon ka sa balon, sugatan ka, binenta ka ng mga kapatid mo, mag-isa ka na lang, wala kang kakilala. Totoo to May mga tao na hindi na makakabayan. May mga tao na ayaw na magpatuloy. Bakit? Kalungkutan. Depression, ang gara nangyari sa buhay ko. Hanggang dito na lang yata ako. Wala yata akong pag-asa. Tingin kayo rito, paano siya nakabaon? It's all because of the Lord. The Lord. Kaya kung tayo may mga kakilala na nakakaranas ng matinding kalungkutan, alam mo, kailangan nila talaga ang Diyos. Kailangan nila ang Diyos. Kung sila'y nakakaranas ng heartbreak, kung sila'y na-busted, ayoko na manigaw, ayoko na mag-asawa. Kung sila'y na-reject sa kumpanya, sabi nga ng kapatid natin, 3 beses, ayoko na mag-apply, ayoko na mag-trabaho. Alam mo, kailangan natin? At dahil na nag-bless si Potiphar, next slide, verse 4, Potiphar thought highly of Joseph. Ano ang ibig sabihin? Pakinggan niyo to. Kapag nakita ng mga tao na may pagbabago sa buhay mo, tumataas din yung respeto nila sa'yo. Kapag nakita ng mga tao na meron kang Diyos sa buhay mo, umaangat din yung pagtingin nila sa'yo. At nakita po yun ni Potiphar. Anong ginawa ni Potiphar? He appointed Joseph head of his household and put everything he had under Joseph's supervision. Ano ibig sabihin? Promotion! May pag-angat! Amen! Pinromote siya ni Lord. Pinromote siya ni Potiphar. At dahil siya ang gumagawa, nag-handle ng mga bagay-bagay sa lahat ng area ng tahanan ni Potiphar, anong sabi ng Bible? The Lord blessed everything he had, both in the household and in the field. Totoo yun. Kapag ang Diyos pinapasok mo sa pamilya mo, sigurado mararanasan mo ang pagpapala at kasaganaan. Kapag ang Diyos pinapasok mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, sigurado makikita mo yung pag-angat. Amen! Kapag si Lord ang naging sentro ng marriage nyo, sigurado magiging mabuhat masaya ang buhay ng mag-asawa. Amen! Meron talagang makikitang blessing. Sabi nyo, bless! Meron sinabi sa verse 6. So he handed over everything he had to Joseph and didn't pay attention to anything except the food he ate. Ang sabi sa verse 6, basahin nyo. Now, Joseph was well built, matipuno ang katawan, and handsome, pogi. Wow! Bakit sinabi ng Bible na si Joseph matipunong katawan, maganda katawan, gwapo pa? Isipin niyo na, meron ka ng Lord, mabait ka, magaling ka pa, may posisyon ka, may power ka, pogi ka pa, wow, handsome ka pa, nasa iyo ng lahat. Tama ba? Pwede ba yun? Alam niyo ba mga kapatid, pinapakita dito na tayo mang sumusunod sa Kanya, kaya ang pabuhin at pagpalain ang lahat ng area ng buhay natin. Totoo yun. Kahit yung itsura natin, kaya niyang paliwanagin. Kung dati mukhang nasa kadiliman talaga tayo, pwede na tayo gawin parang mga anghel, anak ng Diyos. Oo. Lalong pumapogi, lalong gumaganda. Kaya alam niyo, napakaganda niya eh. Kapag may kilala ka, single, naghahanap siya ng mapapangasawa niya, alam mo yun ang requirement. Number 1, dapat merong Lord. The Lord was with Joseph. Minsan kasi tinitingnan lang ng mga babae, ay pastor, may abs siya, ani. Hindi yun.
tinaas na siya ng Diyos. Let's read what happened next. Verse 7. Dumating ang panahon. Basa? Pinagnasaan na siya. Nino? Ang asawa ng boss niya. Si Madam. Yung kanyang boss na si Potiphar. Yung asawa si Madam. Ano sabi ni Madam? Joseph. Joseph. Sipingan mo ako. Dirino, ang pogi mo. Ang macho mo. Tapos naging boss ka pa. Ang sabi ng babae, tinutok siya na ano, sipingan siya. Isipin nyo, nandun sa posisyon, may power, may position, si Joseph, that time, talagang kilala na rin siya. And even the physical attributes, kompleto. Single. Pero may sabi ng babae. Sabi ng babae, sipingan mo ako. Ang sabi ni Joseph, sige, mamaya alas 10. Ganun ba? Ano sabi? Ano sabi ng Bible? Wow. Tandaan nyo, mga Egyptian ito. Nakita na kayo ng Egyptian na babae? Matatamos ang ilong, magaganda ang mga mata, naliligo yan sa gatas, sa hangin, mababango. Nalang si Cleopatra. Grabe na lang silang mag-alaga sa kanilang katawan. Remember, sa Egypt, ang tingin nila sa Pharaoh, God. Kaya gano'n na lang grabe yung pag-aalaga nila sa kanilang mga katawan. If you are Joseph, lahat nandiyan na. Maybe some will fall. Pero si Joseph, tinanggihan niya. Ano sabi ni Joseph? Panatag ko ang kalooban ng aking Panginoon. Si Potiphar, sapagkat ako'y narin, ginawa niya ako, matiwala. Pinamahalan niya sa akin lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Napakahalaga nito. Kasi, kapag naging successful, prosperous, powerful ang isang tao, akala niya lahat pwede na nang gawin. Tama ba? Tingnan mo lang yung mga influencers. Mayaman, may influensya, kilala, maraming followers. Akala nila lahat pwede na silang gawin. But you know what? This is a wisdom from God. You have to accept that you have to set limitation and boundaries. Hindi lahat pwede mong gawin. Kapag tinataas ka ni Lord, pag inaangat ka ng Diyos, mas lalo konti yung privileges mo. Hindi ka pwede basta magsalita. Hindi ka pwede gumawa. Kailangan iisipin mo muna. Because it will affect not only you, but the people around you. Amen? Kaya napakahalaga mo ng relasyon sa Diyos. Our relationship with God gives us wisdom to think what is right and wrong. Binibigyan tayo ng discernment na piliin natin yung tama. Ano sabi ni Joseph? Hindi ko magagawa yung ganyan kalaking kataksilan. Kanino? At pagkakasala, unang-una kanino? Sa Diyos ko. Hindi niya yung ginawa dahil takot siya kay Potiphar. Hindi niya yung ginawa dahil takot siya na mawalan ng trabaho. Alam niyo kung bakit hindi niya yung ginawa? Kasi ayaw niyang masira yung relasyon niya sa Diyos. Kasi at the very first place, sa panahon ng siya lugmok, ang Diyos ang nagbangon sa kanya. At kapag wala ang Diyos sa buhay niya, mananatili siya sa kalugmukan. Ayaw niyang masira yung relasyon niya sa Diyos. Ang sumisira ng relasyon natin sa Diyos, ano?
pero kita ko ng Diyos ko. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ng Diyos. Bago mo gawin ng isang kasalanan, isipin mo, kita ka ng Diyos. Maaaring ka-message mo lang siya, maaaring sa email, tinatago mo sa Diyos, walang matutag. Sabi ng salita ng Panginoon, lahat makakayaw sa liwanag. Kita ka ng Diyos. Lahat lalabas. Nung nagsisimula kami mag-mission, dinala kami sa bandang Bisaya, sa Katiklan, sa Aklan. Sa Aklan, may bahay doon yung isang kapatid natin, si Brother Ferdinand, at yung dito. Nagpunta kami sa kanila, nag-share kami Word of God. After na nag-share ang Word of God, Pastor, wala na tayo gagawin, meron pa tayong isang araw. Punta tayo Boracay. Dinala kami sa Boracay, malapit lang yun eh. Isang bus na, dinala kami sa Boracay. Day tour lang. O sige, maganda siya. Alam mo yung timing? Sa Boracay, nandun yung mga candidate ng Miss Earth. Lahat naka-bathing suit, two-piece. Ang tatangkad, ang puputi. Kakagol yung mga tao. Kung kasama ko kayong mga lalaki kayo, lalapit kayo, magpapapicture kayo, kasama ko si Ninong Solo, kasama ni Ninong Ede. Ano ba ninanong ko? Ninong, ano yung papicture ka ata doon? Sabi niya, hindi, si James na. Alam niyo, hindi na namin dinais lumapit. Bakit? Kasi kinukulong kami ng asawa namin. Gano'n? Joke lang. Kasi alam mo, totoo, sa ating mga lalaki, mahirap tanggihan ang ganitong klase ng Diyos. Makikinis, kiling-kinita, ang tapang sakit. Tapos ang ganda ng ngiti, no? Tapos nakatokis. Tukso. Sabi mo sa katabi mo, kita ka ng Diyos. Hindi ka man nagpa-picture doon, baka may pinapanood ka sa cellphone mo, baka may pinapalo ka, unfollow mo na. Lalo may mga babae na nagiging ng followers, influence, kasi nagpapakita sila ng laman. Totoo? Pansin mo, ang daming followers eh. Naglalaba lang, nakatupis. Number 2, yung tuloy-tuloy na pagsunod ni Joseph, pakinggan niyo, is because he chose to live a principled life. Basahin mo natin, principle living that pleases God. Meron siyang standard na kapag mali, mali. Amen. Kapag may asawa ka, meron ka ng asawa. Amen. Ito na niya, mga kapatid. Pag meron ka ng asawa, hindi ka na nakikipag-chat sa iba. Hindi ka na nakikipag-fling, wala kang ibang opposite sex na malapit. Hindi. Dapat naintindihan natin na merong standard na siniset ang Diyos. May standard ba kayo sa buhay nyo? Ang standard ng buhay natin ay dapat ang Panginoon. Ano bang nangyari? Basahin natin. So araw-araw, hindi na araw-araw. Isang araw. Are you following yun yung isang story? Nasa bahay si Joseph upang gampanan yung gawain niya. Nagkataon, walang ibang maulusan. Nanghihingi ng towel si Madam. Dati, kapag nanghihingi ng inumin ng towel si Madam, ako, yari ako dito. Sabi niya, ikaw na magdala. Kasi may nagdala sa kanya eh. Walang ano-ano yung ginawa ni Madam, Hinablot ang kanyang damit. At sabi niya, hindi na nakatis, halika, simpinan mo na ako. Wow. Anong ginawa ni Joseph? Sige na nga, pagbibigyan lang na, ganun ba? Ang balik mo, sige. Anong ginawa ni Joseph? Sabay-sabay. Tatakbo siyang lumabas
Kahit ako hindi ko kaya. Kaya alam mo kailangan mong gawin kapag natutokso ka? Ano kailangan mong gawin? Ano ginawa ni Joseph? Sabi mo sa katabi mo, takbo! Ano ginawa ni Joseph? Pinawakan na siya, di ba? Walang tao. Talagang gusto ng babae. Makulit ng babae. Gustong-gusto siya ng babae. Walang tao. Hawak na siya. Ano ginawa ni Joseph? Ano ginawa ni Joseph? Pinag-pray niya ba? Jesus name, Lord, pinag-pray. Oh, Lord, hallelujah. Hindi. Ano ginawa niya? Oh. Napakahalaga. Napakahalaga sa atin na huwag tayo magtiwala sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang Diyos para malang sa buhay natin sa mga desisyon. Tubasa natin magkasa. Yan maglalayo sa atin sa Panginoon. Isaiah 59:1-2. Sabay-sabay basahin natin. Tingnan niyo, si Yahweh may kakayahan upang iligtas ka. Ano sunod sabi? Hindi sabihin kung hindi marinig ang iyong hiling. Masasama ang iyong gawa. Ang dahilan ng pagkawalay na inyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita, hindi niya kayo marinig. Kapatid, alam niyo ba nangyari kay Joseph? In next chapter 39, next slide. Nagalit si Potiphar, pinagbintangan, nakulong si Joseph. Basta ito yung story na napakaganda. Kahit siya nakulong, galit na galit si Potiphar, pero sa kanyang pagkakulong, sabi ng Bible, kahit nakulong si Joseph, hindi pa rin siya pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo ba sa kulungan, pinromote na naman siya ni Lord. Naging mayor sa kulungan si Joseph. At sa loob ng kulungan, lahat ng kanyang gagawin, ang sabi ng Bible, si Yahweh na kasama ay pinagtatagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Meron siyang nakilalang dalawang tao sa kulungan. Yung isa, panadero, yung baker, ng hari. Yung isa, cupbearer, yung tagatikim ng inumin, na naginip. Sa kanilang panaginip, ganito. Yung isa, ang ibig sabihin ng panaginip, yung panadero, mamamatay. Sabi niya, mamamatay ka. Sabi niya sa isa, sa cupbearer, makakalabas ka ng kulungan. Pero pag nakalabas ka ng kulungan, sabihin mo sa hari, sabihin mo sa Paraon, na ako ang nag-interpret ng dream mo. Kaya nakalabas. So nangyari nga po, nakalabas ng kulungan yung cupbearer. Alam niyo ba? Nakalimutan si Jose ng cupbearer. Alam niyo kung gano'ng katagal? 2 taon. 2 taon siya sa kulungan. Napakahalaga nito. Minsan sa paggawa natin, sa tuloy-tuloy nating pagsunod, iniisip natin, wala tayong nangyayari sa buhay natin. Lord, parang nakalimutan mo na yata ako. Lord, lahat ng paglilingkod ko, wala pa akong nakikitang bunga, parang nakalimutan mo na yata ang ginawa mo sa Lord. Kapatid, tandaan mo, lahat ay kita ng Diyos. Lahat ng ating paglilingkod, lahat ng ginagawa natin sa Kanya, hindi masasayang. Hindi niya makakalimutan. Amen? Alam niyo kung bakit 2 taon? Sa 2 taon na yun, nanatili siyang tapat na sumusunod sa Diyos. Kasi pagkatapos ng 2 taon, nanaginip ang Paraon. At sa panaginip ng Paraon, walang makapagpaliwanag. Naalala ng cupbearer. Ay! Naalala ko po. Kaya po kung nakalabas, meron po ako nakilala na nag-i-interpret ng panaginip. Nangyari nga po yung interpretation ng panaginip. Sabi ng Paraon, sino yan? Si Joseph po. Yung nakakulong na yung doon. Isipin niyo, sa 2 taon na yun, kung si Joseph ay huminto sa pagsunod niya sa Diyos, tumakas sa kulungan, hindi niya makikilala yung Paraon. Kung umalis si Joseph, nagtakbo sa Lord, hindi nakatiis, hindi nakapaghintay, kung siya'y nagtakbo sa Diyos, hindi niya maaabutan yung panaginip ng Paraon. Kaya sabihin mo lang sa katabi mo, maghintay ka lang.
Amen! Maghintay tayo. Darating ang panahon na bubuksan ng Diyos ang pintuan para sa iyo. Basta tuloy-tuloy ka lang sa pagsunod. Yung panaginip ni Paraon, pinatawag si Joseph, yung kanyang panaginip, ganito ginawa. In-interpret ni Joseph. At itong pangatlo, ang panghuli ng point. Yung pagsunod natin sa Lord, it prepares us for God's promotion. Kapag patuloy kang sumusunod sa Diyos, yun ay paghahanda ng Diyos para iangat ka niya. Ang promotion ng Diyos ay naghihintay sa mga taong tuloy-tuloy ang pagsunod sa Kanya. Nung naipaliwanag niya yung panaginip ng Paraon, anong ginawa ng Paraon? In verse 41, sabi nito, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Wala nang hihigit sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa. Susundin ka ng lahat. Yung trono ko lang ang hindi mapapasayo. Ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Yung panaginip ng 17 years old, natupad sa mga oras na ito. Verse 42, next slide. Nilagyan siya ng singsing sa kanyang daliri. Binihisan siya ng damit na lino. Naalala niya, hinubalan siya, di ba? Pero dito, binihisan siya muli ng Diyos. Amen! Yung singsing, ibig sabihin po niya, mga kapatid, authority, identity. Di ba inalisan siya ng identity ng kanyang mga kapatid? Naalala niya yun? Nung binenta siya sa slave, ngayon ibinalik ng Diyos yung identity na yun. Sinabitan ng gintong pintas sa leeg. Sabi ng 43, pinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari. Yung Mercedes-Benz ng Paraon, binigay sa kanya. Mercedes-Benz. Yung kanyang karwahe, 2 horsepower. Dalawa. 2 horsepower. Baka 4, pwede na 4 horsepower. Binigyan siya ng tanod. At ang sabi ng mga tanod na nauuna sa kanya, lumuhod kayo. Sa ngayon, ipinailahanin ko sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Amen! Yung panaginip, yung pangako natupad sa panahon na ito. Kaya sabi sa Galatians 6 verse 9, sabay-sabay tayo, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng panahon, sabay-sabay po, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen! Hindi ko sinabi hindi tayo nagkakamali. Minsan nadarapa tayo. Minsan humihinto tayo. Minsan sa pamilya magaspang ang ating ugali. Minsan sumusuway tayo. Pero sinasabi ng Diyos, bumangon ka ulit, magpatuloy ka sa pagsunod mo sa akin. At darating ang panahon, aani ka, huwag ka lang susuko. Nagkakamali, minsan nadi-discourage tayo, may mga tao na hindi humihinto, na tayo pabagsakin. Ang gusto ng Diyos, magpatuloy ka kapatid. At darating ang panahon, aani tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen! Alam niyo kung bakit hindi ka dapat huminto? Sabi mo sa tabi, huwag ka hihinto. Nagsaserve ka, huwag ka hihinto. Maatin ka sa simbahan, sabi mo sa tabi, huwag ka hihinto. Alam mo bakit hindi kayo huminto? Dapat? Kasi nga yung mga masasama hindi humihinto, di ba? Yung mga galit sa'yo, mga marites, hindi humihinto. Yung mga magnanakaw, yung mga korap, hindi humihinto. Tayo mga gumagawa ng mabuti, mas lalo hindi tayo dapat huminto. At darating yung panahon, iangat tayo ng Panginoon sa pagpapala, kasaganahan, at tagumpay. Amen? Alam niyo, naisip ko rito ng Joseph, di ba siya hindi tinanggap ng kanyang mga kapatid? Alam niyo, may masigit sa kanya na parehas ng kanyang pinagdaanan. Di ba siya pinarusahan kahit siya inosente? Hindi naman siya gumawa ng masama, pero siya pinarusahan na parang isang makasalanan. At dahil sa kanyang paghihirap, naligtas ang lahat. At ang kaligtasan na ito ay matatanggap lang natin kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Kung paano si Joseph ay naging masunurin sa kanyang tatay. Higit sa lahat, si Jesucristo na ating Panginoon, sinunod niya ang kalooban ng kanyang
patungkol kay Jesus. Si Joseph ay isang anino ng ating Panginoong Kristo. At dahil sa kanyang pagtatagumpay, lahat ng sasampalataya ay magkakaroon ng kaligtasan. Let's close our eyes and bow our head. Let us pray to the Lord. Panginoon, aming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat dahil tinuturuan mo kami na hindi kami dapat sumuko. Kahit maraming pinitigil ng pwersa, hindi kami titigil sa pagsunod namin sa iyo. Panginoon, may mga pagkakataon na kami sumuway. Naamin namin na hindi naging tuloy-tuloy yung pagsunod namin. Kung si Joseph, Lord, tumanggi sa tukso, maaaring iba sa amin, nalaglag, nahuli ng tukso, nag-give in sa tukso, nagkasala. Kami yun, Lord. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, nangungusap ka sa bawat isa. Kung ikaw ay narito, naisip mo, tinanggap mo na, Lord, ako yun, makasalanan ako. Lord, hindi ako tulad ni Joseph. Humihinto ako. Hindi tuloy-tuloy yung pagsunod ko. Kapatid, binibigyan ka ng Lord. At gusto ka niyang bigyan ng panibagong simula. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. At magsimula na sumunod sa Kanya. Bilang paghahanda sa pagpapala, sa pag-angat sa iyong buhay. Kung gusto mong maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, ito'y matatagpuan natin kay Jesus. Pwede ba natin taas ang kamay natin kay Lord kung inaamin natin na tayo may mga pagkukulang? Lord, ako yun. Lord, makasalanan ako, Lord. Lord, marami kaming paghinto. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Galing sa puso. Buksan niyo po yung bibig niyo. Sabihin niyo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin po ninyo. Ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Panginoon, tatalikuran ko na po ang masamang pamumuhay. Binubuksan mo ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos kung tinatanggap natin. Thank you, Lord. Tayo na po tayo. Salamat sa Diyos at buhay. Nabilis na tayo sa salita ng Panginoon. At doon tayo pinagpala ng mga spiritual na pagpapala. Makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Lord, tinataas po namin ang mga binhi ito. Hindi kami hihinto sa pagtatanim. Hindi kami titigil. Kasi alam namin, darating ang pag-ani kung hindi kami susuko. Lord, sa takdang panahon, ibe-bless mo kami ng sobra-sobra upang maging blessing kami sa marami, Lord. Lord, tinataas ko po ang bawat negosyo, bawat trabaho, bawat gawa ng aming kamay, pagpalain nyo na, Panginoon, upang kami maging pagpapala pa sa marami. Gamitin mo kami daluyan ng iyong pagpapala. Lahat ng itatanim namin ay aaninin namin ng masaganang pagpapala. Gustong takal, siksik, ligling, mga
naging tagapakinig, kundi isa sa buhay ang lahat ng aming narinig. Salamat, Lord, sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa bagong simulang binibigay mo sa amin. Salamat sa buong linggo aming haharapin sa pangalan ni Jesus. Everybody said, Amen. Para pangalan ng Lord. Sino po dito sumabay kaya sa panalangin kanina? Humingi kayo ng tawag kay Lord. Alam niyo, ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng lumapit sa Kanya, hindi niya tinatakoy. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen. At ngayon ay bagong simula. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy sa pagsunod. Sige, sabi mo, tuloy-tuloy. Hindi lang isa, dalawa. Tuloy-tuloy tayo.